Hello mga idol, shoutout nga pala sa inyong lahat muling nagbabalik, RQI Graphic TV. Siya nga pala, ipagpatuloy natin ang episode number 2. Bago tayo mag-upisa ay huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe dito lang sa ating channel, RQI Graphic TV. Kaya tara na guys. Una ay paandarin natin ang ating machine na Kui Platter. Ayan po, umandar na po. Kung napapansin nyo ang kanyang pinaka-panel, ito naman yung ilaw niya na LED kung nadidiliman kayo. At mayroon siyang pinch roller na 3. Ayan. At ito ang kanyang head. At ito rin ang kanyang blade at saka blade holder. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang panel ay mayroon tayong nakikita, kung napapansin nyo, may 4 na arrow. Itong sa baba ay left and right. Ito. Yan. Tapos left and right. Tapos up and down yung sticker. Ito naman yung up and down yung sticker. Tapos ito yung origin. Ang origin ay ginagamit yan lagi kung saan mo gustong magsimula mag-cut. Yun ang tinatawag nilang starting point. Yan. Ang may 4 naman dito na menu, online, pause, saka reset. Ang paggamit ng menu ay pipindutin mo lang, makikita mo yung lahat ng kanyang setting. Huwag kang titigil, pindot ka ng pindot, lahat ng setting ay ilalabas niya. Kung napapansin nyo ay nandito na yung mga setting ng kanyang spade, saka force. Pag halimbawa ay mag-start kayo ng force, ang normal na cutting nito sa normal na sticker, pag binili mong bagong isisit na ng kliyente mo kung gaano siya magte-test kung anong starting niya. So itong sa akin ay nag-starting siya sa 215. Ayan. So nasa 231 siya. Ngayon ibababa ko siya para makita natin 215. Yan ang pinaka-normal na sticker na cutting. Tapos nilagay ko rin sa 200. Ayan. Ito naman pataas pagpabawas. Ayan, 200. Yan ang normal na cutting niya. Speed ng cutting niya. So, diyan kayo mag-i-start. Ngayon, kung gusto mong pabilisin, ay taasan mo lang. Kung gusto mo naman pabagalin, ay gawin mong 100. Ginagamit na yung pabagal niya na setting. Pagka maliliit na details yung ikakat mo, ay pwede mo siyang gawing 100 lang para pinakamabagal, ngunit detalyado, pinakapulido naman. Kaya pagka malalaki naman yung ikakat mo, taasan mo na siya hanggang 400. Oh. So, tandaan, ang baon ng blade, ang pinakamataas na setting niya ay 800. Pero, ang pinaka-starting niya ay halimbawa 215. At kung binil naman ang inyong ikakat, ay gagawin niyo siyang 360 kasi makapal yung binil na material. Depende sa material na gagamitin nyo. Kasi ang pinakasagad niyang baon ng blade ay 500. Tapos ang taas naman ay 800. So depende na yan kung ano yung mga materialis na ikakat nyo. So, dito naman tayo sa online. Itong online ay magkasunod lagi itong origin, then online. Pag napindot mo yung online, ready to cut na. Pindutin mo na yung mouse mo, yung design mo, magkakat na siya. Ito kasing online na to,
lagi nating ginagamit pagkatapos ng origin kasi ito na yung magko-connect ng ano, magre-receive siya ng galing sa computer. Ayan, magse-send ng file yung computer. Ito na ngayon yung magre-receive. Ngayon, dito naman sa post, ang dalawang function ng paggamit nito, ang unang function ng paggamit nito ay kasaganahan na nagka-cut ka ay gusto mong i-post muna, panaglitan, ipo-post mo lang, ito pipindutin mo. Pero ang pinaka-purpose niya dito ay yan ang pinaka-speed test. Dito ay matitesting mo yung blade mo, yung sinisit mong force at saka speed. So, ang paggamit niyan, halimbawa, ito, i-online natin, ka-online na siya, online. Halimbawa, ayan po, ayan po ang paggamit niyan. Pag yan ay pinindot nyo yung post, ayan, ano yan, mag-test cut yan, ayan. Yan mga idol. Ayan, titignan natin yung kinat niya. Ayan. So, kanyang kinat ay, ayan mga idol. Ayan, test cut. Ito namang reset. Ito namang reset ay ginagamit din. Halimbawa ay na-brown out, nagulo ang setting, nawala yung power, i-reset mo. Pag halimbawa nagulo yung setting ng ano mo, ay babalik siya sa default setting. Yan mga idol. So, ito naman mga idol, halimbawa, itong ano naman, yung blade, ipapakita ko na naman sa inyo kung paano to tatanggalin itong blade na to. Ay ito yung pagtanggal ng blade. Ito ay ibuka lang itong ano, sabay bunutin. Ayan. Ganyan lang ang pagtanggal ng kanyang blade. Ayan. Dito naman ay pag binalik ay sisikipan lang. Ito mga idol ay ang baon ng blade dito ay simple lang. Hindi pwedeng nakausli ng todo. Ang recommended nito ay nakakapa ng konti, pwede na yan. Pero pag sobra, ayan, hindi pwede yan. Nakakasira ng ano yan, nakakatagos ng sticky rin sa ilalim. Ngayon, ang pagtatanggal, kung magpapalit kayo ng blade, yan, lagi niyo tatandaan na ito ay kailangan yung i-push para lumabas yung kanyang pinaka-blade. Ayan, mga idol. Pag na-post nyo ng ganyan, ay bubunutin lang ng ganyan yung blade. Ayan, mga idol. Yan ang kanyang blade. Ngayon, pag gusto mo namang ibalik, ay ganun din mga idol. Kailangan pag ibinalik natin ay pipindutin mo uli ng ganyan, sabay ilulubog mo lang ganyan, ayun na bumalik na. Dahil ang loob niya po ay may magnetic. At saka kung itinatanong nyo kung paano ba ang paglalagay niyan, kung naka 60 siya, naka 90 degree o anong direksyon yan, wala pong direksyon yan. Yan, naka 360 po yung ano yan, yung blade. Kaya pag ibinalik nyo dyan yan, ay nag-automatic yan na kung saan nagko-command yung computer, ay umiikot lang yung blade na 360. Yan mga idol. Ngayon, ang pagsisetting nito, halimbawa ay mataas yung blade mo, kaya naglagay ka ng bago, ay kailangan ay tatandaan natin. Ayan. Itong gitna na yan, ay kailangan yung paatrasin yan. Yan, pag pinaatras nyo yan,
Yan. Tapos itong dulo naman ay yan, pakanan naman at abang iniikot mo yan ay tumataas yung blade. Yan, umuusli yung blade. Yan. Ayan, umuusli. Yan, kung napapansin nyo, umuusli yung blade. Halimbawa, ayan ganyan taas, yung gusto nyo, ay di ilalak na naman uli ng ganyan. Ayan mga idol. Mataas ang kanyang nakausli siya. Makakabutas ng yan, ng papel. So, ibabalik ko lang siya sa tamang yung kanina. So, iatras ko uli ito. Tapos, ito, imbis na ay ibabalik ko siyang paabante para bumalik siya sa dati. Yan. Yan. Ayan mga idol. Tama lang yung usli niyan. Yan, eksakto lang yan mga idol. Sabay sisikipan ko ngayon. Yan. Sisikipan ko, ayan. Ayan mga idol. Ngayon, ang pagbabalik naman yan mga idol ay simple lang. Ganito lang yung pagbabalik. Ayan, ilalagay mo lang ng ganyan. Tapos, ayan. Ilalagay mo lang ganyan, tapos, saka mo siya sikipan. At saka wag nyo siya masyadong sikipan dahil baka malos trade naman. At hindi rin pwedeng makalimutan, diyan kasi ang madalas na nangyayari sa mga beginners na hindi ito nailak ng maayos, kaya ang pangit ng cutting. Hindi siya nakukumpleto yung nagsasara yung cutting niya. Hindi maganda yung kanto niya kasi hindi nakasikip itong kaya laging tatandaan ito ang nagiging sanhi ng mga pangit na cutting. So, mag-proceed na tayo sa ating sign master. Magkakabit tayo ng sign master para makagawa tayo ng first testing. Accept the agreement. Next. Tapos, i-enter natin yung kanyang serial product. Zero at 10. Ayan mga idol. Tapos, in-next na natin. Accept. Next. Inches na lang gamitin natin. Next. Ayan. Select natin yung cutter natin. MK 630. Ayan. I-next natin uli. Ayan. Next. Ayan na. Tatandaan lagi mga idol, yung ating sign master na driver ay 1:1. Kapag kayo ay nag-reformat ng inyong mga device, kailangan nyo munang i-deactivate bago nyo magagamit sa panibagong activate. Kasi pagka yan ay hindi yan papasok pagka dati na siyang naka-activate pag ginamit sa ibang device.
Tsaka kailangan na naka-online kayo bago kayo maglagay ng activation na product serial number. Tapos, dito yung setting niyan, yung license niyan, yan, naka-activate na siya. So, gagamitin na lang siya. Ayan mga idol. So, nandito na tayo sa ating Sign Master. Ang tatandaan lagi dito ay itong isa, dalawa, tatlo, itong contour cut, saka itong object na icon, saka itong text. Dito, yung tatlo na yan. At saka yung iba namang ay gagamayin nyo na lang yan pagka kayo na ang nandyan. Madali na lang yan. Tapos, halimbawa ay magta-type tayo, ay ang natin, ang layout natin ay lagay natin siya sa page setup muna. Ang una ay A4 size. Standard muna natin sa A4 size. Yan. Tapos, kung napapansin nyo ay ito yung papel natin na gagamitin. So, A4 size na yan. So, i-accept na natin. Tapos, mag-type tayo. Halimbawa, Sign Master. Sign Master. Yan. Ngayon, dito ay pipili kayo ng font na gusto nyo. Ayan. Marami kayong makikita ang fonts dyan. Ayan. Ayan. Dahil ito ay lang, testing. I-block na lang natin. Ayan. Ayan mga idol. Yan. Halimbawa, yan ang unang ikakat nyo. Ay dito ay pipindot. Dito kayo magpipindot. Ayan. Siya nga pala, bago kayo mag-start, pagka nakapag-install na kayo ng inyong Sign Master, kailangan yung i-add yung machine nyo. Halimbawa, titingnan nyo na kung marami kayong mga cutter, ay i-add nyo na lang. Diba, sa connection, dito mag-a-add kayo. At hanapin nyo yung queen na i-add nyo. Halimbawa, ganyan. I-add nyo lang siya. Yan. Pero dahil, halimbawa, ito yung properties. Ayan. Dito naman natin hanapin yung connection. Ngayon, dito muna tayo sa setting nito. Ito yung sa natin, ikakat natin na media. Ito, tandaan nyo, dito ay pwede kayong maglagay ng size. Ito yung sukat ng pagkakata natin, yung pinaka-media. Ang gagamitin ko, halimbawa, ay 22 inch lang. Ayan, 22. O yan lang. Tapos, halimbawa, testing. Ayan.
Tapos dito, pwede nyo kung t-shirt yung gagawin nyo, may mirror nyo ng ganyan, mirror. Pero hindi naman na ganyan lang yan. Lalagyan nyo na register, ayan. Gamayin nyo na lang yan. At saka, ang pinaka-tip ko sa inyo lagi ay titingnan nyo kung ang box nito ay naka-check ito, auto weed. Para hindi na kayo mahirapan na mag-weed, magbaklas, ay kailangan naka-check ito. Dahil ito ang maglalagay ng box para hindi masasayang ang inyong sticker. Maglalagay siya ng kung hanggang saan ang tatanggalin, lalagyan niya ng frame. Yan. So, maglo-load muna tayo. Bago tayo mag-load, ipapakita ko muna sa inyo ang pag-locate ng setting niya. Halimbawa, ayan. Pupunta kayo, halimbawa ito, naka QEMT 630. Tapos ang pipindutin dito ay direct comport na kayo. Tapos dito, hanapin nyo yung ano nyo, yung available, ayan. Pero dito ay kailangan yung pindutin pag kayo ay bagong mag-install ng SignMaster. I-auto-detect nyo para ma-auto-connect siya. Ngayon, ang sabi dito ay please turn off the device. Then click next to continuous. So, ito turn off ko muna yung ating device. Ayan. So, ini-next ko ngayon. So, paandarin natin uli. Paandarin natin uli para ma-detect niya. Lang natin. Next. Ayan na mga idol. At ang sinasabi niya dito ay ilalagay yung cutter sa port. Port 4. Ayan. So, idadan natin. Ayun na. Pwede na tayong mag-send to cut. So, ang pag-loading yan mga idol ay dito sa ilalim. Load niya sa ilalim, sabay i-receive sa harapan. Tapos, yan. Tapos, kung napapansin nyo ay meron siyang ito nakatapat sa blue. Pinaka-importante yan. Yan. Ngayon, para pantay, ay maglagay lang kayo ng pantay dito. Dito sa guhit na to, ipapantay nyo lang yung guhit na yan. Ayan, sa daliri ko. Pantay rin dito. At saka yung guhit niya dyan ay pantay din. Tsaka nakakapit itong tatlo na yan. So, ilalak natin ito. Tapos, origin natin. Online. Tapos, iurong natin yung ay, magsisend na tayo. Cut now. Proceed. Okay.
Ayan mga idol. Kaya yung mark na i-check natin ay para lagyan yan ng frame. Para pagka nag-weed tayo, hindi na mahirap. Tapos pipindutin lang natin ito para bumaba. Ayan mga idol. Tapos, itong ano niya ay pagtutuklap niyan mga idol. Ang pag-weed niyan mga idol ay ganito lang. Ayan. Weed niyan. Ngayon, talagyan natin siya ng ito naman yung tinatawag natin na application na application tape. Itong application tape ay didikit lang natin ng ganyan. Sabay, gano'n lang natin. Squeegee lang. At wala na. Ayan na siya. Ayan mga idol. Halimbawa, didikit natin siya dito. Ayan. So dito muna nagtatapos mga idol. Sa susunod nating episode 3 ay magkakat na naman po ako ng ibang materials na pang t-shirt naman, pang vinyl rubberized. Mag-a-adjust tayo ng kapal. Ang baon naman ng vinyl ay 365. Ito kasing normal na vinyl adhesive ay 219. So tatandaan nyo, take note, sa t-shirt na rubberized ay kailangan natin naka reverse, tapos ay ang setting ng blade na baon ay 360. So sa muli, kita-kita tayo sa episode 3. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe dito lang sa RQY Graphic TV. Okay, maraming salamat sa panonood.